na pagbabalik ni Misma, mga amigo. Ganito, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo, mga friends, best friend, kaibigan, kapatid, kapamilya, ano pa ba ang hahanapin nyo? Lahat na mga kababayan ko. For today's video, ayan, nandito po tayo sa ating bahay na pinapagawa at ito, nag-grout siya. May nag-grout dito. Yan, pakita ko nga muna saglit habang sila ay nagtatrabaho. So sa part na yun, may nagpaplatada ng ibabaw. Sinisimula na po. And then, ito si brother ayan, nag-grout. Nilinis ko na isang araw to, kaso nga lang, pinalagyan ko rin ng grout. Hindi pa rin tapos. Ayan, nilagyan ng grout. Yan po. Pero nakakatuwa naman mga amigo dahil pag hindi nyo kasi ginroutan yung tiles, papasukan ng mga langgam yan. Babahayan ng mga langgam. So patapos naman na, ayan si brother, inaayos niya. Tatanggal ba? Kaya naman siguro. Ayan, tatanggal naman pala. Mabilis lang tanggalin dyan. Ito kasi madulas, medyo hindi kagaya sa kabila. Sa kabila kasi magaspang, hirap tanggalin ng grout. Pero pag mga ganito, madali naman itong tanggalin mga amigo. Ayan. Ayan. Kailangan lang talaga ng tiyaga-tiyaga mga amigo. Tapos ito yung ginagawa kay Princess. So tingnan natin saglit mga amigo. Ito pinaplatadahan eh. Hindi pa ako nakakabili ng halaman mga amigo. At very busy pa ako. Mamaya may pupuntahan kami. Inaayos namin yung ibang project kasi. So ito pinaplatadahan niya. Pinaplatadahan ko sa part na yan. Tapos ito yung ginagawa kay Princess. Maluwang din. Malaki din. Maganda po kasi mga amigo kapag pagka ganyang magkaroon siya ng pahingahan dito. So hindi naman kailangan pero at least nakatipid na siya sa may pader. Platadahan lang yan, tsaka di okay na. Diba? Tapos pwede siya maglagay ng sliding door dito, salamin. And then, ganda yung pwesto ni Princess. Totoo, mga amigo, ang ganda ng pwesto ni Princess dito. Ang laki din ng ubos nito ni Wawe. Ayan, ito, plata yung flooring na to. Laki. Laki ng ubos ito sa pa lang. Sa may semento pa lang at saka yung sa semento at saka sa yung mainit na. Sa mga buhangin at saka sa labor, dang mahal na. Almost 2 weeks to ginawa eh. Tagal eh. Kahit may mixer. So ayan po mga amigo. Si brother nag-platada sa taas. Maganda kasi pag nakaplatada, di ba? Kaysa ganyang walang platada. Total semento lang naman ang bibilin. Tsaka ang init, ang itim ko na. Araw, iinit, tapos biglang kukulimlim. Sa umaga dito sa bahay, sa bahay walang init. Pero pag magpunta ng alauna, 2:00, mainit na po siya mga amigo. Yun. Ito may kukwento ko sa inyo mga amigo about po sa pagbabalik ni Misma mga amigo. Ganito, puro kaya ako nababash eh. Pasanay na kayo sa akin. Pagka ako, nag-iisip ako. Dire-diretso. Ganun po mga amigo. Ano yun? Gusto ng lupa at bahay. Ay, comment. Nabasa ko lang. May nag-pop up. Ayun mga amigo. About po sa pagbabalik ni Misma dito mga amigo. Nakausap ko si si Mami Kay. Na nasa Espanya. So, nagkausap kami, sabi ko sa kanyang ganito,
Si Misma, sabi ko, ay gusto ko talaga akong pabalikan din sa Pilipinas. So, sabi ko sa kanya ganun. May mga reason kung bakit siya yung gusto ko. Isa sa gusto ko na mapili na pumalik dito sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya ganun. Ngunit, syempre kako, yung nangyari kasi sa sunod-sunod yan, di ba? Na yung nangyari before, mga ganyan. Sa totoo lang, nakakaano rin na about sa nangyari dito nga sa Magnanay. Parang sabi ko, bakit ganun? Kaya ang dami nagko-comment na pare-parehas lang sila, ganyan sila. Pare-parehas lang sila na ganang ang ugali, ganyan. Kaya nung nag-ano si Chemamen, sabing ganun, iisipin na ka ng mga Pilipino, magkakamukha ugali ng mga kalahi niya. Pero sabi ko kay Mami Kay, kasi may mga reason ka ako, Mami Kay, kung bakit gusto ko si Misma makabalik dito. Sabi ko, unang reason dyan kasi sa loob ng isang taon na pag-i-stay niya sa Equatorial Guinea ay pinili niyang aralin yung salita natin. At sabi ko nga po mga amigo ay ang galing niya magtagalog. At tinanong ko sa kanya bakit hindi mo nakakalimutan yung pagtatagalog. Sabi niya nag-google siya, inaaral niya at gusto niya talaga ng salita natin. Nakakaano, 'di ba? Nakakaano ng puso ng ating damdamin na isang bata na taga-Africa na Spanish yung salita, pero pinipilit niya na magsalita ng lengguwahe natin. At yun ang nakikita ko na maganda about kay Misma, kasi yung pagmamahal sa bansa natin, pagmamahal sa language natin ay ano ng puso. Nakakataba ng puso mga amigo pagka may ibang lahi na willing talaga na matuto ng language natin. Like Tanya, marunong siya at nakakaunawa siya ng language natin, pero hindi pa siya ganun kahusay magtagalog. Pero si Misma, pag kinausap mo, Tagalog na siya magsalita. So yun po mga amigo. And syempre nung umalis naman sila dito ay hindi naman niya kagustuhan ng mga bata, bagkus ay gusto yung nanay ang nagdesisyon na umalis dito. Pero ang question dito is, kasalanan ba ng mga bata na hindi o matigil yung future nila? So kahit sabihin po na mayroong pag-aaral doon, iba pa rin po dito sa Pilipinas. Bakit ko po nasabi? Kasi mismo yung nanay na po ang nagsabi na pagka kung babalik dito sa Pilipinas, kahit daw sa public ipag-aralin, basta dito lang daw. So, syempre, marirealize mo na talagang iba ang pag-aaral dito sa Pilipinas. Iba kasi ang environment dito sa environment doon. Yun po mga amigo. Kaya sabi ko nga, nakakahinayang naman kung hindi magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral dito sa Pilipinas. Yun po. Yung willingness kasi na matuto ng language natin ay hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali mga amigo talaga matuto ng language natin, especially kapag talaga hindi mo gusto. Like ako, bago po ako matuto mag-Spanish, nakipag-usap talaga ako sa mga local doon at ilang buwan din yun bago ako natuto. So nasa sarili mo kung matuto ka o hindi. Like yung mga pinsan ko hanggang ngayon hindi pa rin mag-Spanish, sila Aya hindi man marunong mag-Spanish, taon na sila doon. Nakakaintindi pero hindi ganun kagaling magsalita. Unlike makita mo yung kay Misma talaga pag nagtagalog siya may mga mali, pero ang daming niyang nasasabi at naiintindihan niya yung wika natin. Kaya sabi ko po sa inyo mga amigo, sa pagme-message sa akin ni Misma pagka kinakausap ko siya, yung kahusayan niya sa pagkatagalog, yun yung isa sa naging dahilan kung bakit dapat siya bumalik dito. Ganun po mga amigo. Kaya ang para po sa akin mga amigo, mas maganda po mga amigo na yung batang ito ay makabalik talaga.
So, yun. Ang syempre si Chemame ay alam naman niya, naintindihan naman niya na sa pagpunta ng mga bata dito, nandun yung process talaga. Mahaba yung process na naman. Kaya nga lang po, sabi nga ganun sa nagko-comment, wala akong kadala-dala, ayaw mong lumubay, bahala ka. Kung gusto mo talaga na sumakit ang ulo, magdala ka uli ng mga African dito sa Pilipinas. Hindi naman sumakit ang ulo ko sa mga batang to Talagang minahal natin 'Di ba? Ang sinasabi sakit ng ulo na matigas ang ulo, mga ganyan-ganyan. Lahat po ng bata dumaraan sa part na yun. Ang nakikita ko kasi yung future mga amigo, yung future ng mga bata. Yun po. At syempre marami naninira sa atin, marami nagagalit sa atin. Pero ang iniisip ko lang doon ay kung ano man yung sino man yung mga nagagalit sa atin is marami na tayong nagawa para sa kanila Opo, marami tayong nagawa para sa kanila. At I think yung mga naman nagawa naman natin naging maayos naman sila. So sa pag-i-stay nila na matagal dito, sa pag-i-stay ni Misma na matagal dito sa Pilipinas din, ay nakita niya ang pagkakaiba. So sa lahat ng mga nangyari sa akin, mga amigo, parang ang bigat sa pakiramdam kapag yung isang tao ay gusto mong matulungan. Pero maraming tao may mga tao na umaayaw. So iba-iba. Kaya nang kausap ko si Mami Kay, Mami Cookie, sabi ko sa kanya ganun. Mami Cookie, sa totoo lang tatapatin kita, no? Gusto ko talaga akong makabalik si Misma dito sa Pilipinas, sabi ko sa kanya ganun. Kaso nga lang mag-wait pa, sabi ko, kasi nakita ko kung gaano siya kahusay sa kahusay. Nakikinig lang siya, ka-video call ko siya kahapon mga amigo Tapos yung mga bata ka ako na nagpunta ka ako dito sa Pilipinas syempre, meron ka akong mga times na talagang kailangan nyo pang i-guide, kailangan pa nating i-guide, ganun. Pero ang sa akin kako, Mami Cookie, ay di ba dapat maging masaya ang mga tao? Sabi ko, di ba dapat maging masaya ang mga tao na merong mga bata na mababago ang buhay? So, sa tagal na namin ni Chemame, nagkatalo kami, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, ang sabi niya sa akin, mananatili tayong isang pamilya at hanggang sa mawala ako ay nasa likod mo lang ako. And napatunayan ko naman yun kasi sa loob ng isang taon, never na magsalita ng hindi maganda sa akin si Mami. At sa lahat ng nangyari, lagi siyang minsan magme-message yan after 2 days, 3 days, 4 days, ganyan. Tapos pagkayari niya mga mag-message, mga kamusta siya, kamusta na ang pamilya ko, ganyan sa Pilipinas, gano'n. Iba kasi yung talagang naging ano namin ni Chemame yung pagkakaibigan namin na pilit kong inaano na, syempre isipin nyo napakatagal na kasama ko siya talaga yung nakasama ko kumpara po sa isa. Kilala ko na ang ugali ni Chemame at may mga times na hindi siya nag-a-agree sa akin, may mga times na hindi ako nag-a-agree sa kanya. But sabi ko nga po sa inyo ay sa loob ng isang taon na yon na nawala siya dito sa Pilipinas, ang na-realize ko mga amigo, at I think yung na-realize niya na ano man yung mangyari sa isang family, kung talagang nag-invest ka ng mga feelings para sa mga bata or nag-invest siya ng feelings para sa family ko, mahirap yun mawala basta-basta na ituturing mo pa rin na pamilya. Siyempre marami nagsasabi na isinuka mo, sabi nga noon, isinuka mo na tapos kakainin mo pa, like that.
So, mula nung umalis sila dito, ang sabi ko ay anytime pagka ready na sila nga is pwede na ang pumunta yung mga bata rito. Pero syempre nga iba na, hindi na kagaya dati. Kaya yung pag-uusap namin ni mami ko okay kahapon ay iba-iba yung iba yung hindi naman siya nag-comment about doon. At hindi niya sinabi ko lang yun. Sabi ko sa kanya na gusto ko ako makabalik si Misma dito para magpatuloy na pag-aaral. Sabi ko sa kanya ganun. And willing naman din kasi si Chamame na bumalik nga. Yun po. So, si Bibian, hindi ko na masyado nakakausap. Unlike si Amir, tsaka si Amir nakakausap ko kasi ginagamit yung cellphone ng kanyang kaibigan doon. Pero si Misma, nakakatuwa naman kasi binili daw siya ng cellphone ni Sandra. Ganun po mga amigo. Si Misma lang kasi talaga dapat ang diba tutulungan ko makarating sa Pilipinas. Kaya nga inisip ko kung si Misma lang ba din ako dito sa Pilipinas, magkakaproblema ako. Kaso syempre sumama ang buong pamilya ni Mami. Or si Misma lang ba ang dinala ko rito, ano na. Diba? Pero tapos naman ang lahat, maayos naman na po ang relasyon ko sa pamilyang ito, especially sa kaya Mami, na nabibiro ko na siya, hindi kagaya dati ang bigat-bigat ng loob ko. Parang tampong-tampo ko na ginawa niya na yung mga bata nakakaawa, 'di ba, yung mga ganun. Pero right now, nakabibiro ko na siya at nakakausap ko na siya. Ganyan naman po eh. Pero pagka nagsasisigaw siya ganyan, parang feeling ko sanay na. Oo, sanay na. Natin parang di ako sanay eh ng ganoon. Pero ang pilit kong inaano sa kanya na hindi naman pala siya nagagalit, ganun pa lang talaga siya. Matalak lang siya. Pero mamaya, wala na. Ganun po. So, ayan mga amigo, yun po yung pag-usap namin ni Mami Cookie. Wala siyang comment, wala siyang reaction. Basta nasabi ko lang sa kanya yung aking sentimiento about po kay Misma. Kasi sabi ko, total naman, si Misma naman yung aking nakilala talaga. So, deserve niya na makabalik din sa Pilipinas. At nag-aral naman mabuti. At kahit hindi nakapasok na ilang buwan, nakapasa pa rin siya. So, thank you so much po mga amigo at maraming salamat sa Wesleyan University Philippines sa walang sawa niyong pagtanggap sa mga Aprikano. At maraming salamat kay Ma'am Christy, sa mga teacher, sila Ma'am Aisa, sila Ma'am Leila, lahat yan, tsaka sila yung mga teacher doon. Talagang ganun sila, yung willing niya sila naturuan yung mga bata. Kaya hanggang ngayon hindi ako maka-move on kasi nakita ko yung galing ng mga bata. Tatalino. Sobrang tatalino ng mga bata. So ayun po mga amigo, thank you so much po at yun po ang latest sa pagbabalik ni Misma sa Pilipinas. At yun po yung usapan namin ni Mami Cookie. So thank you so much po at God bless.